Kumusta mga kapatid? Sana iligtas po tayong lahat. Saka palagi po tayong uminom ng tubig at sobra po tayong init ng panahon. Ngayon po i-share ko bali isa po ito sa yung ipapaliwanag ko pa rin po ito. Tungkol pa rin ito sa pagkagalit. Tapos yung nagpaparuwi po sa tao. Bali ito po yung idadagdag ko. Kaya ito po mga kapatid. Hanapin nyo lang po ito sa Mateo 5:21 hanggang 26 po. Ang sasabi ko dito ang turo tungkol sa pagkagalit. Ito mga kapatid. Sana iunawaan nyo, maintindihan nyo po at maunawaan ito. Ito po pangalan. Ang sabi sa Mateo 5:21 hanggang 26. Narinig nyo anong unay inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinadrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at malala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukuman. At kung hindi ibibigay kaniya sa hukuman na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Yun po mga kapatid. Simple po ang gustong paunawa po sa atin ng Panginoon. Na yun nga po mga kapatid. Sa mga sinasabi po natin, akala natin nga tama, lalo na nga po yun, mga kapatid. Ang magsabi ka pong ulul ka sa ating kapwa, talagang, yun na sabi po ng Panginoon, mapapasapoy ng impyerno. Takot-takot din po mga kapatid. Dahil lang po sa salitang yun, ikaw po ay mapapasa sa impyerno. Kaya mga kapatid, yung mga nagsasabi po ng gano'n, sana kung pwede po huwag na po tayo magsalita ng gano'n. Kumbaga, pwede natin iwasan. Yeah. Kung nga po mga kapatid, pakaisipin po muna natin ang sasabihin natin bago natin bitawan. Kasi galing po sa isip natin kukonekta po sa puso natin at ilalabas po ng bibig natin. Yun, totoo po yun. Kahit na nga, sabi ko nga, pabiro, joke, totoo po yun. Kasi galing po yun sa puso natin. Naisip muna ng isip natin yun, tinibok ng ating puso at nilabas ng ating bibig. Kaya mga kapatid, mahirap. Ito nga po sabi ko. Ako mahirap po akong maniwalaan. Kasi nga, kung sa tarantadong anak, lukong tropa, lukong kaibigan. Yung mga panahon po yun, mga kapatid, na hindi po namumulat sa katotohanan. Yung mga panahon, ang aking damdamin ay talagang matigas pa, kapusok, matapang. Kaya mga kapatid, salamat sa mga pagsubok na dumaan po sa buhay ko. Naging motivation ko po para maging sandata, maging lakas na talagang wala nang kaya magpatumbasan nyo, kundi iisa na lamang. Walang iba kundi ang Panginoon, na siya lamang na may likha ng lahat. Kaya mga kapatid, yung tinuro ko sa inyo, sana may matutunan po kayo, sana unawain po ninyo mabuti. Kasi ngayon yun nga mga kapatid, kailan pa tayo magsisisi? Huli na? Kung huli na? Ganun naman taga mga tao. Pag malakas pa po hindi pa makakalakas sa Panginoon. Kumbaga, sabi natin marami pa siyang
yun nga, kayamanan dito sa mundo na hindi pa siya hindi niya pa kailangan ang Panginoon. Kasi marami nga pong kayamanan, pero pag oras na po mga kapatid ng na yung hatulan tayo, kumbaga, yun nga, ihiwalay ng mga damo sa trigo, ihiwalay ng mga sa palay. Simpleng-simple mong mga kapatid ang gustong ipanawasan din ng Panginoon. Sa ganito po yan, sa pananampalataya. Kung sino yung nananampalataya sa akin, sinusunod yung kalooban ko, sinusunod yung kagustuhan ko, yung kagustuhan po ng Panginoon, mga kapatid ha. Siya lang po yung kukunin niya. Pero yung yun nga, sabi ko sa mga kapatid, sabihin natin na gumagawa po ng masama, gumagawa ng hindi maganda, lahat po ng hindi karapat-dapat sa Panginoon na ginagawa niya, siya po yung ihiwalay. Bibigisin lahat at itatapon po sa apoy na hindi namamatay. Kumbaga sa impyerno po mga kapatid. Kaya mga kapatid, pansin nyo na po ang panahon natin, nag-iiba na po ang panahon. Kumbaga, pati ang tao, sumasabay na rin po. Ang tao po yung hindi nag-iiba mga kapatid. Sumasabay lang po sa mga bagong teknolohiya ng nabubuo ng mundong to. Na yun nga, isa. Lalo po nga itong mga gadgets na isa na sa nakakasira po sa pananampalataya. Pero kumbaga gadgets po to hindi po dapat natin pagtuunan ng napakaraming oras. Maglaan po tayo ng yung oras na tama lang po. Ayun, pwede natin. Kasi ang gadget po yan ginawa para magamit po natin. Hindi gamitin na maging na ma-addict na po ba tayo? Lalo po sa mga laro. Ako naglalaro din po ako. ML, kung ano po online, Facebook, YouTube. Kaya ito, sa gadgets ko rin po kasi naihayag yung ko. Ginagamit ko po to, kumbaga tama sa tama. Yung marami po sa napapanood na, yun nga, yung iba, sila na po yung kinokontrol ng gadgets ng mga teknolohiya. Kaya mga kapatid, ang gusto ko pong ginawa sa inyo, yun nga, pagsisihan nyo po natin pala ang ating mga kasalanan, sundin po natin ang kalooban ng Panginoon. Yun lang po mga kapatid. Maraming po salamat at pagpalain po sana natin lahat. God bless po sa atin lahat. Maraming po salamat.